Nagsimula ang pelikula sa isang magandang babae na nagngangalang Sadie na naglalakbay sa labas ng Washington, D.C. Lumipat ang eksena sa isang palengke kung saan ang isang lalaking nagngangalang Cole Turner ay nagmamay-ari ng isang maliit na stall. Kamakailan lang ay iniwan siya ng kanyang kasintahan at ibinahagi niya ang sikretong ito sa isang babaeng nagngangalang Edna na sa kasamaang palad ay ikinalat ang tsismis. Si Edna, na may stall ng mga halaman, ay iniwan ang kanyang mga paninda kay Cole para manigarilyo. Habang siya'y wala, si Sadie, ang magandang babae mula kanina, ay pumunta sa stall ni Edna at nagsimulang pumili sa mga halaman. Napansin ito ni Cole at lumapit sa stall ni Edna para tanungin kung ano ang gusto niya. Pumili si Sadie ng halaman ngunit nag-aalala siya tungkol sa pag-aalaga dito dahil madalas siyang naglalakbay. Nag-aatubili si Cole na ibenta ang halaman sa takot na mamamatay lang ito sa kanya na humantong sa isang pagtatalo. Pagkabalik ni Edna, niresolba niya ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng paniningil kay Sadie ng $10 para sa halaman at pagkatapos ay umalis na ang dalaga. Pagkaalis ni Sadie, hinimok ni Edna si Cole na yayain niyang lumabas ang dalaga. Sinundan ni Cole ang kanyang sasakyan at kahit na siya'y nag-aalinlangan, inimbitahan niya pa rin si Sadie para magkape. Si Sadie, na nagulat sa alok kasunod ng kanilang hindi pagkakaunawaan, ay tumanggi sa alok ngunit nagbago din ang kanyang isip. Kasunod nito, buong araw silang magkasama kung saan bumisita sila sa iba't ibang lugar at natuto sa buhay ng isa't isa. Isang art curator si Sadie at naglalakbay siya sa buong mundo, habang si Cole naman ay nagsusulat ng isang libro tungkol sa pagsasaka ng mga halaman. Umabot hanggang gabi ang kanilang pagsasama at pumunta sila sa isang bar kung saan makikitang kumakanta si Sadie. Kahit na inimbitahan, nahihiya si Cole na samahan siyang kumanta. Ipinagtapat ni Sadie kay Cole na kailangan niya ng kasama katulad ng isang cactus, isang taong hindi nangangailangan ng palagiang atensyon dahil madalas siyang nasa labas ng bansa. Habang magkasama, patuloy nilang sinaliksik ang kanilang bagong pagkakaibigan at ibinahagi ang kanilang mga karanasan at adhikain sa buhay na humantong sa isang mainit na pagpalakpakan ng dalawa. Kalaunan, bumalik si Cole sa bahay at ipinaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Sadie, ngunit nagbabala ang kanyang kapatid na si Maddie na malamang ay iiwan din siya nito gaya ng kanyang mga naunang karelasyon. Ibinahagi ni Cole sa kanyang pamilya na maaaring si Sadie na ang the one at sinuportahan naman siya ng kanyang pamilya para dito. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang nagte-text kay Sadie nang walang natatanggap na reply. Nagbigay ang kanyang ama ng iba't ibang dahilan kung bakit hindi na siya nagpaparamdam, ngunit iginiit ni Maddie na tinikman lang siya ni Sadie at naglaho na parang bula. Naalala ni Cole na naiwan niya ang kanyang inhaler sa bag ni Sadie na nagkataong merong tracker. Nang suriin ang lokasyon nito, nalaman niyang nasa London siya. Hinikayat siya ng kanyang mga magulang na sundan si Sadie, kaya nagpa siya siyang sorpresahin ang dalaga sa London. Pagkarating sa London, habang tinatrak ang kanyang lokasyon, napunta siya sa isang madilim na eskinita at dinukot ng ilang kalalakihan. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa tila isang laboratorio na puno ng mga mapanganib na insekto na ginagamit para sa pagtorture. Paulit-ulit siyang kinilala ng interrogator bilang ang taxman, ngunit iginiit ni Cole na isa lamang siyang magsasaka. Nang malapit na siyang pahirapan, biglang nagpakita si Sadie sa lugar at pinaputukan ang lahat gamit ang kanyang rifle. Habang tumatakas sila, nagulat si Cole nang matuklasan niyang hindi siya art curator kundi isang CIA agent. Naipit sila sa isang gunfight kung saan binigyan din siya ng armas ni Sadie. Hindi nakatama si Cole ngunit nakatulong siya sa pagbibigay ng cover sa dalaga. Pagkalabas mula sa kuweba, nalaman nilang nasa Pakistan sila. Habang sinusubukan nilang tumakas gamit ang sasakyan ni Sadie, bigla silang inatake ng local security forces. Dahil dito, hinijack nila ang isang bus na humantong sa isang mahabang habulan. Ang ilan sa mga sundalo ay nagawang makasakay ng bus, ngunit ginamit ni Captain America ang kanyang school wrestling skills para patumbahin sila. Sa panahon ng habulan, inakusahan niya si Cole na isang stalker, ngunit iginiit ni Cole na nais niya lang sorpresahin si Sadie. Kalaunan, matagumpay nilang napatumba ang lahat ng mga humahabol sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ay tumirik ang bus. Dahil dito, ipinaalam ni Sadie kay Cole na kailangan na nilang maglakad. Lumipat ang eksena sa isang kuweba kung saan ang isang lalaking nagngangalang Adrian, ang tunay na mastermind ng misyon, ay inutos na malaman ang passcode mula sa taxman. Sa paniniwalang si Cole ang taxman, nag-alok siya ng $1 milyong sa sinumang makapagdadala ng lalaki sa kanya.
Samantala, dumating sina Sadie at Cole sa isang lugar na tinatawag na Mingola, kung saan nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Marco, na tila isang maimpluwensyang tao doon. Hindi nagtagal, hinalikan niya si Sadie at nagpatuloy sa pag-discuss tungkol sa isang biochemical weapon na tinatawag na Aztec, na may kakayahang lipulin ang Eastern Seaboard. Ibinunyag ni Sadie na ang kanyang pangunahing layunin sa kuweba ay makuha ang Aztec, at si Cole ay kanya lang pangalawang alalahanin. Hiniling niya kay Marco na ayusin ang isang flight pabalik sa Amerika para kay Cole, at pumayag naman dito ang lalaki. Dito nabunyag na sina Marco at Sadie ay dating magkarelasyon dahil pareho sila ng propesyon. Bago umalis si Sadie, inutusan niya si Cole na wag na siyang tawagan o i-text, ngunit makalipas ang ilang sandali, binaril si Marco ng isang lalaking nagngangalang Eve, na parehong dinukot sina Sadie at Cole. Si Eve, na tinatawag ang kanyang sarili na apo ni Sam, ay bigla namang inatake ng isa pang lalaking tinatawag na The Leopard, na ipinadala naman ni Adrian. Inutusan ni Leopard sina Sadie at Cole na sumama sa kanya, ngunit kalaunan ay pinatay din siya ng isa pang individual na tinatawag ang kanyang sarili na The Lion, na inutusan silang ipagpatuloy ang pagmamaneho. Matapos ding mapatay si Lion, nagawa ng makatakas ni Sadie at Cole. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Cole kay Sadie na paulit-ulit nilang hiningi sa kanya ang isang passcode, dahilan para ma-realize niyang hindi nila magagamit ang Aztec nang wala ito. Inamin ni Sadie na pinatay niya si Edna, na dati niyang katrabaho, na ninakaw ang passcode at isang traidor na nakikipagtulungan sa mga kalaban. Matapos ang revelasyong ito, sinuntok at pinatulog niya si Cole. Sa sumunod na eksena, makikita si Sadie na kumikilos na parang isang bounty hunter, na inihatid si Cole sa mga tauhan ni Adrian, kung saan sinabi niyang si Cole ang taxman at alam niya ang passcode. Pinangakuan si Sadie ng bayad kapag nakalapag na sila sa kanilang destinasyon. Napagdesisyonan nilang pahirapan si Cole para makuha ang passcode, at ang kanang kamay ni Adrian na si Wagner ang in charge dito. Gayunpaman, nang makasakay sila ng eroplano, natuklasan nila ang isang larawan ni Sadie at Cole na magkasama sa kama, dahilan para magsuspecha si Wagner na si Sadie ang tunay na taxman na may passcode para sa Aztec weapon. Dahil dito, inatake ni Sadie ang lahat at agad na na-knockout si Wagner. Isang laban ang naganap sa isa pang lalaki na napatay ni Sadie sa pamamagitan ng pagbali ng kanyang leeg kahit na nasaksak siya nito. Samantala, ginamit ni Cole ang kanyang wrestling skills para talunin ang isa pang tauhan ni Adrian. Inutusan siya ni Sadie na tumalon mula sa eroplano kasama ang Aztec gamit ang isang parachute, ngunit tumanggi siyang iwan si Sadie at hinawakan siya habang pareho silang tumalon mula sa eroplano. Makalipas ang 6 na oras, napadpad sila sa Socotra Island sa Arabian Sea. Ginamot ni Cole ang mga sugat ni Sadie gamit ang kanyang mga kaalaman sa mga halaman. Kinaumagahan, nasangkot sila sa isa pang mainit na labanan nang atakihin sila ni Wagner at ng kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, ipinadala ni Sadie ang kanyang lokasyon sa CIA. Dumating ang kanyang team sa tamang oras at napatay nila ang ilan sa mga puwersa ni Wagner. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Wagner dala ang Aztec na labis na ikinadismaya ng buong CIA team. Lumipat ang eksena sa CIA headquarters, kung saan in-interview sina Sadie at Cole ng isang lalaking nagngangalang Jackson. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa nang sabihin ni Sadie na isang pagkakamali ang pagliligtas kay Cole dahil nawala niya ang Aztec sa proseso, at labis namang nasaktan si Cole sa mga pahayag ni Sadie. Ang kanilang usapan ay konektado sa lie detector machine na patuloy na nagsignal na merong sexual tension sa pagitan ng dalawa na nag-udyok kay Jackson na magbirong kulang lang sila sa sundot. Kalaunan, nakaharap ni Sadie ang kanyang boss na si Dr. Yates na ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa dalaga at nagbabala na maaaring matanggal siya sa trabaho. Samantala, siniraan ni Jackson si Sadie kay Cole, ngunit patuloy na pinagtanggol ng magsasaka ang kalandian niyang CIA agent. Nang tawagin ni Jackson si Sadie na isang killer at sinungaling, napansin ni Cole ang isang halaman sa isang litrato at kinilala ito bilang ang ginamit ni Edna upang malaman ang password ng Aztec. Kaagad silang nagpasya na kunin ang halaman mula sa kanyang apartment at nagplano ng isang misyon na dispatchahin si Adrian, sa takot na hindi siya titigil sa pagtugis kay Cole at mailagay sa panganib ang kanyang pamilya. Pumayag si Cole na makipagtulungan sa kanila sa kabila ng mga babala ni Sadie na gagamitin lang siya ng ahensya. Nang umalis si Sadie sa headquarters ng CIA, nagsimula nang magtrabaho si Cole para sa kanila. Samantala, si Mr. Utami, ang taong umupa kay Adrian para makuha ang Aztec, ay agad itong hiningi
at tiniyak naman ni Adrian na magiging available ito sa lalong madaling panahon. Kalaunan, nagpasya silang makipagkita kay Taxman Cole at gumawa ng isang deal. Nag-arrange sila ng meeting sa isang mall, ngunit tinambangan ng CIA team na sumusubaybay kay Cole at agad siyang sinabihan ng nag-aagaw buhay na si Jackson na tumakas. Gayunpaman, mas piniling manatili ni Cole sa paniniwalang sasagipin siya ni Sadie. Hindi nagtagal, sinamahan siya ni Mr. Utami at ng kanyang mga tauhan sa isang mesa at ipinahayag ni Adrian na nasa kanila na ang Aztec ngunit kailangan nila ang password para mabuksan ito. Ginampanan ni Cole ang papel ng isang traidor at humingi ng maraming pera bilang kabayaran para sa kanyang pakikipagtulungan. Gayunpaman, nanatiling may pag-aalinlangan si Adrian na naramdamang nagsisinungaling lang siya. Habang nananabik siyang naghihintay kay Sadie, sa wakas ay dumating na rin siya. Pagkatapos, ipinaalam ni Cole kay Mr. Utami na si Sadie talaga ang tunay na taxman at hawak niya ang password. Ipinadala ni Mr. Utami ang pera at binuksan na ni Sadie ang case na naglalaman ng Aztec. Nang mabuksan ang case, sinubukan ni Adrian na patayin si Sadie, only to find na napapalibutan sila ng mga bounty hunter na inupahan ni Sadie. Hindi nagtagal, naganap ang isang shootout at nagawang makuha ni Sadie ang Aztec bago sila nagtago ni Cole sa ilalim ng isang mesa. Sa loob ng ilang minuto, nagtulungan silang dalawa sa pakikipaglaban sa mga kaaway, ngunit hindi nagtagal ay nagkahiwalay sila. Natagpuan ni Cole ang kanyang sarili na nakikipag one-on-one kay Wagner, habang si Mr. Utami naman ay inutusan si Adrian na ilabas siya sa gusali. Sa halip na tulungan ng kanyang boss, binaril ni Adrian si Mr. Utami. Samantala, nakarating sina Wagner at Cole sa control room na puno ng malalaking makina na hindi sinasadyang na-activate sa panahon ng kanilang labanan. Biglang umikot ang buong gusali kung saan nakikipaglaban ng iba na lumikha ng mas malaking kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhang ito, sina Adrian at Sadie ay naipit sa magkahiwalay na labanan. Kalaunan, nagawang patayin ni Cole si Wagner at bumalik sa bulwagan sa tamang oras nang malapit nang tapusin ni Adrian si Sadie. Sa kabila ng kanyang interbensyon, nakuha ni Adrian ang kalamangan at kinuha ang Aztec weapon. Sa isang desperadong hakbang, binaril ni Sadie ang kisame sa itaas ni Adrian na naging sanhi ng pagbagsak nito sa kanya. Nadurog nito ang pangunahing kontrabida, dahilan para makuha na ni Sadie ang Aztec at nailigtas si Cole sa proseso. Naghalikan ang dalawa at pinuri ni Cole si Sadie sa kanyang itsura sa kanyang itim na damit. Lumipat ang eksena sa isang mas mapayapang setting kung saan kumakain sina Sadie at Cole kasama ang kanyang pamilya. Ikinalulugod ng mga magulang ni Cole na makilala ang dalaga at si Maddie naman ay labis na humanga sa kanya. Habang ikinukwento ang kanilang nakakapangilabot na karanasan, mas lumalim pa ang kanilang pag-iibigan at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.